Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po natin, magkomento na po tayo. Ito po, mga tambay, maki-update po tayo sa ating Vice President Sara Duterte sa napakalamig na bansa na Netherlands, mga tambay, sa The Hague, sa ICC, kung saan po pinatapon, kinidnap ang dating Pangulong Duterte. Ito po mga tambay, pakinggan po natin ang ating Vice President na napakalamig po at talagang napakakapal. Makapal po ang suot ng ating Vice President. Malamig po ngayon sa Netherlands. Pakinggan na po natin mga tambay ang ating Vice President. Hapon po. Hi, ma'am. Thank you. Ma'am, pwede dali para po tatay. Hala, mag-video ka na. Hi, ma'am. Pagupahon daw ang Duterte Street. Magbuhat sila ng highway ba? Di ko ana, ma'am, siya ka na i-rearrange nila ka ng mga ngayon ani. Kaya dili naman siya ka ng patag gani nagbako-bako. So i-flat nila. Balik rin hapon. Okay ha. Kamusta po, ma'am? Kamusta, baby? Okay lang naman yung pag-uusap namin ngayon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, kamusta ang kuan niya? VP karon ni kaon siya? Usay kuan niya? Yes. Bago kami nagkita, kumain na siya ng kanyang tanghalian. Tapos, humingi siya ng crackers. Walang crackers na available doon sa Benito. So, uminom na lang siya ng Sprite. Sprite Zero. So, nagakuan gihapon siya, VP? Naga-rice? Wala na po siya mapangutana karon. Ask him kung saan sila na yung mga tao. Ma'am, ano pong mensahe ni PRRD sa mga taong sa Pilipino po? Pasalamat pa rin. Binanggit ko sa kanya nakahapon na merong mga nag-aantay sa ilalim ng ulan, sobrang lamig. Super. Tapos, yung hangin. Sobrang lakas na hangin, na malamig na hangin. At sinabi ko sa kanya, pinaabot ko yung message niya. At sinabi ko rin kung ano yung sagot ninyo kahapon na parang yan yung parang pasasalamat ninyo sa kanya. At sabi niya sa inyo na paniguraduhin niyo daw na hindi kayo magkasakit. Hindi, ma'am. Sanay na. Buti ngayon hindi masyado. Sanay na. Ma'am, ano pong reaksyon niyo kay Kiko Barsaga po sa kanyang pagsakasuspend? Suspend. Oo, nagda-draft kami ng statement ngayon, no? Hindi siya natapos kaninang umaga, ginagawa ko siya. At gusto ko lang ipaabot doon sa mensahe yung pagsuporta ako kay Congressman Kiko Barsaga, lalong-lalo na sa kanyang karapatan sa malayang pamamahayag at salita. No, na protektado yun ng Constitution at lahat ng Pilipino merong karapatan. Freedom of speech na to. So, yes, oo. It's an assault to democracy. Hindi lang yung kaso ni Congressman Kiko Barsaga, no? Madami pa yung mga finailan ng inciting to sedition. Isa na ako doon. Meron akong case na under investigation for inciting to sedition. So, nakakalungkot kung bakit umabot na tayo sa ganitong estado sa ating bansa na hindi na nire-respeto yung Bend the law ng freedom of speech. Bill of Rights under the Constitution. Ma'am, ano pong mensahe mo kay Auntie Claire pinagtatawanan kanya dahil sa statement mo na greedy ang gobyerno? Greedy ang gobyerno, yung kanina lang na oo. Meron kang statement about government. Yeah, pinagtatawanan ka ni Auntie Claire. Wala na ako. Yan na sinasabi ko lagi, no, na wag na natin i-carry kung ano yung sinasabi niya. Kasi unang-una, wala naman siyang maayos na sinasabi. Nakakabobo ng tao yung kanyang sinasabi. At saka pangalawa,
nagdadala yun ng kahihiyan. Yeah. Lalong-lalo na kapag nagsasalita siya na nandun yung seal ng Office of the President. Kasi nakikita yun ng buong mundo. So, nakakadala yun ng kahihiyan bilang mga Pilipino. Kaya ang mas maganda dyan, huwag pansinin para hindi umabot yung balita kung saan. Ma'am, may mensahe po kayo kay Atty. Harry Roque? Oh yes, nagsabi ako sa kanya ng get well soon, no? Sa kanyang medical procedure na pinagdaan. At sana ay gumaling siya. Thank you, Sa lalong ma'am. madaling panahon. Thank you, ma'am. Salamat. Thank you. Okay. Thank you din sa pagpunta mo dito sa Duterte Street. Oh yes, sure. Ayan, sino yung galing Germany? Ikaw. Sige ma'am. Ay, ako din, kay Lisa. Uy, Lisa, asan ka na? Lisa, ano bang pangalan mo? Lisa. Nakalimutan ko na, Lisa. Dali na. Saan na ba? Asan si Lisa? Kalimutan ko ang pangalan. Garcia. Happy 65th birthday, Ma'am May Burgos Pamins. I wish you love, good health, and happiness. Ako din, ma'am, kay Lisa M. Ramos, 47 birthday. Happy birthday, Ma'am Lisa. Happy 47th birthday. I wish you love, good health, and happiness. Thank you, ma'am. You're so sweet. Ma'am, hello. Galing ka Germany, sir? Yan po mga tambay, napaka-sweet po at napakabait ng ating Vice President. Talagang ang ating po mga kababayan ay pinagbibigyan niya po mga kababayan. At talagang lingkod bayan po. Totoong lingkod bayan po ang ating Vice President mga kababayan. Dahil alam niya po ang kanyang pinaglilingkuran ay mga Pilipino. Kaya nga po siya nasa gobyerno. Hindi po ba? Lalong-lalo po, dapat pong paglingkuran talaga ang ating mga kababayang OFW. Dahil po sila ang bagong bayani. At sila po, ang ating mga kababayang OFW, ang nagbibigay po ng napakalaking tulong po, remittance sa ating bansa. Hindi po ba? Mabuhay po kayo mga kababayan nating OFW. Kung hindi po dahil sa inyo, lalong-lalo sa inyong remittance, ay matagal na po bangkarote ang ating bansa dahil sa napakalaking tulong. Lalo po ngayon, bagsak ang ekonomiya po natin. Walang pumapasok na malalaking investor sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya nga po napakalaking tulong po lalo ngayon ang tulong at remittance ng mga bayani nating kababayang OFW. Mabuhay po kayo at syempre lagi po kayong maingatan sa inyo po mga paggawa, mga kababayan nating OFW, sa kasulok-sulukan man saan sulok ng mundo na meron tayong kababayang bayani na OFW. Mabuhay po kayo. At syempre po, hindi lang naman po OFW. Syempre yung mga nag-migrate na. Yung mga nag-migrate na po nating kababayan sa mga bansa-bansa kung saan po sila naroon at nakakatulong pa rin po sa ating bansa para magbigay tulong, remittance, pagpapadala sa mahal sa buhay. Nakakatulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan. Ito po mga tambay, nilinaw po ng ating Vice President. Syempre po, kamustahan sa ating dating Pangulong Duterte. Nalalaman niya naman po yung kalagayan at nagpapasalamat po siya sa mga kababayan natin, lalong-lalo po yung walang tigil at walang sawa na suporta doon po sa Netherlands. Kahit po sila ay nilalamig ang ating mga kababayan. At syempre nagbigay po ang ating dating Pangulong Duterte na mag-ingat, lalong-lalo po sa pagkakasakit. Ingat-ingat po, hindi po ba? At syempre po yung kanya pong routine sa pagkain, siyempre, ganun pa rin. Mahilig pa rin ang ating dating Pangulo sa soda at wala yung kanyang paboritong Coke Zero. Kaya ang kanyang ininom ay ang Sprite Zero, mga kababayan. At sana po, siyempre, dalangin po natin sa ating dating Pangulong Duterte, madugtungan po ang kanyang kalakasan at buhay. At nang makasama pa natin ng mahaba ang ating dating Pangulong Duterte. At siyempre po, makita niya po ang katarungan ang ginawa po sa kanya na sobrang pamumulitika at panggigipit ng gobyernong bangag at tinatawag na bongit ng kanyang ate. Hindi po ba? At syempre, nagbigay din po siya ng pahayag sa kay Congressman Kiko at sinasabi nga ng Vice President, grabe ang ginawa kay Kiko, yung kanyang karapatan, yung kanyang Bill of Rights, yung kanyang malayang pamamahayag, ang di po ba, ang freedom of expression at freedom of speech ay kinikitil po ng mga politikong mga magnanakaw, mga kawatan.
Hindi po ba? Kinikitil ang ating Bill of Rights na nasa Constitution po natin yan. Tama-tama po sinabi ng Vice President. At siyempre po, sinusuportahan niya po ang ating butihing representative ng Cavite na si Kiko Barsaga. Mabuhay po kayo, Kiko. At siyempre ang ating Vice President ay nasa likod po ninyo at sumusuporta po yan. Dahil talagang grabe pong panggigipit ang ginagawa nila. Lalong-lalo po kung ikaw po ay nasa tama at nagpapahayag ng mga pinagagawa nilang kapalpakan at kademonyuhan sa ating bansa. Hindi po ba? At siyempre po, ganun din po ang kanya pong pahayag, mga tambay, kay Claire, kay Auntie Claire, huwag na raw pong patulan dahil nakakabobo lang, nakakabobo at nakakahiya. Nakakabobo na at nakakahiya dahil nga po walang kakwenta-kwenta ang mga pinagsasabi. At walang paks, 'di ba? At nahandun nga naman yung logo ng presidente. Ganun talaga, Vice President Kung nakakabobo at nakakahiya ang Yusek na tagapagsalita ni Bonget, nakakahiya na rin kasi si Bonget. Tanggap naman po kasi ni Bonget na tinatawag na bangag ng kanyang kapatid dahil nga po doon sa kanyang bisyo. May bisyo po kasi siya ayon sa kanyang kapatid na hindi lumulubay at hindi tumitigil kakasinghot ng pulburon. Kaya po yung kahihiyan, BP Sara, tanggap na po ni Bonget. Kahit po napakarami na po na ginagawang kahihiyan sa ating bansa. At nahando pa yung seal ng presidente na dala-dala po. At nakikita po sa buong mundo yung ginagawang kahihiyan nito ni garbage in, garbage out na tinatawag ng Vice President. Ay tanggap po yan. Sanay na po sa kahihiyan ang binagoong ng Pilipinas. Ikaw ba naman, bumabata ka ng pulburon, kargado ka ng pulburon, magkakaroon ka ba ng kahihiyan yan umano? Kung kargado ka lagi umano ng pulburon, ayon sa kanyang kapatid, hindi po ba? Kakapal na po ang pagmumukha po nila, BP Sara. Mawawala na po ng kahihiyan yan. Manhid na po sa kahihiyan. Kaya nga po, sa sobrang wala ng kahihiyan at napakakapal naman pagmumukha, nakita nyo po ang ginawa sa inyong ama, kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Ibinenta po, halos ipinamigay, ipinatapo ng inyong ama. Kung yan po ba ay hindi makapal ang mukha at hindi tumitira ng pulburon umano, magagawa po ba yan ng isang presidente na ipagkalulo mo, na lapastanganin ang ating soberenya, ang ating hustisya, ang ating judicial? Halos ipamigay mo at halos ipamigay mo ang ating bansa, ang ating hustisya, ang ating judicial. Di po ba? Walang gumagawang matinong presidente. Kung ikaw ay matinong presidente, hindi mo gagawin na pasukin ka, lalong-lalo na kung walang jurisdiction sa'yo, itong international communist court na tinatawag nila umano. Di po ba? Kaya nga lang, hindi nga matino Hindi po ba? At syempre po, sinagot din po ng ating Vice President yung syempre get well soon at panalangin po ng ating Vice President na yung mga procedure na mangyayari at gagawin po kay Tony Roque ay malagpasan niya po at makaraos po siya ng maluwalhati at mapayapa. At syempre, dasal din po namin, lalo po si Kamanong ay taos puso po na nananalangin at nagdadasal na ang ating butihing Atty. Roque ay gumaling po sa lalong mabilis at makaraos po siya sa kanyang makaramdaman. At kung ano man po ang gagawin pong procedure o operation sa kanya, ay maligtasan niya po at madugtungan pa po at mahabaan pa po. Magkaroon pa po siya ng mahaba, kalusugan at pag-iingat po. At nang makasama pa natin ng matagal si Atty. Roque para po maglingkod sa ating bansa sa mga darating na panahon. Thank you po, Atty. Roque. Ang dasal ng Pilipino, ang majority ng Pilipino ay nasa inyo po. At syempre maingatan po kayo lahat dyan, makababayan, sa Netherlands, sa The Hague, sa ICC. At syempre yung dasal po natin sa ating dating Pangulo ay nahandyan na po yung kanya pong kalayaan at dugtong at madugtungan ng buhay. At sana po makayanan po
Isama po natin sa panalangin na makayanan po ng ating dating Pangulong Duterte ang sobrang lamig. Sobrang lamig po ngayon sa lugar po. Nakikita naman po natin ang mga kasuotan ng Vice President at ng ating mga kababayang Pilipino doon po sa Netherlands, sa The Hague. Sana po ang ating pong dating Pangulong Duterte, dahil siyempre po may edad na at hindi naman po sanay ang ating dating Pangulong Duterte sa ganyang klima dahil po ang ating bansa ay tropical country, mga tambay. Tayo po'y laging mainit. Sana po dating Pangulong Duterte ay makayanan mo po ang lamig diyan po sa Netherlands. At siyempre wag pong pabayaan ng ating dating Pangulong Duterte, lalo siyempre sa mga kakapal na blanket. Napaka-importante po yung mga blanket saka jacket. At siyempre nakakaano lang po diyan, mga kabayan, hindi tayo sanay sa ganyan. Di ba, ginagamit po diyan heater. Yung mga maiinit na nanggagaling sa machine, di ba, mga heater. Yan po ang nakakahina ng baga yan, di ba, yung heater. Kaya dasal-dasal po tayo na ang ating dating Pangulong Duterte at pamilya Duterte ay mailayo po sa kapahamakan. Maraming salamat po sa update, Vice President, at lagi po kayo maingatan, lalo po sa inyong mga paggawa. Thank you po sa update at umaasa po at nananalangin ang bawat Pilipino katulad ni Kamanong na makalaya na po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte. Thank you po. Maraming salamat nito mga kababayan at ingat-ingat po tayong lahat at magdasal po tayo para rin po sa ating kaligtasan. Thank you po sa inyo. Lalo po sa mga naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin sa nagbibigay po ng tulong at mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Sa muli po, ingat-ingat po tayong lahat. Bye-bye!